So yan mga idol, no, maglalagay tayo ngayon ng oil seal sa shock ng Wave 100 na Bravo. So pare-pare lang naman to, yung mga XRM pares lang to, mga TMX, so halos pares lang lahat ng mga oil seal, no. So bibigyan ko kayo ng idea kung paano maglagay nito at paano maglagay ng mga fork oil, yung tama paglagay ng fork oil. Okay, so yun, umpisahan na natin. So yan, ito yung oil seal niya. So meron niyang spring dito mga idol, yan sa gitna. Ito. So ngayon tinanggal natin muna, tapos babawasan natin ng konti ito para sumikip pa yung oil seal niya at tumagal pa, no? Kasi malimit sa mga nabibili natin, maluwag tong mga spring na to. So yan, bawasan niyo lang siya ng napakakonti. Konti lang para yan. Tapos ibabalik niyo lang siya. So wag kayong magbawas dito banda sa may matulis. Dito kayo magbawas sa sinusuksukan, kasi pagka dito kayo nagbawas, hindi niyo na to may papasok ulit. So ang mangyayari, hindi niyo na masuksok. Kaya dapat magbawas kayo dito sa sinusuksukan. Tapos pag nabawasan niyo na, ipapasok niyo siya. Ganun lang din, iti-thread, parang thread lang din, ikot-ikot lang to eh. Yan. Yan, oh. Ba? Kasi hindi natin naiwasan yung mga oil seal ngayon. Yung spring maluwag, kaya malimit, mabilis tumagas. So maganda, masikip. Okay, so pasok natin siya ulit dito. Yan, lagay natin siya. Tapos bago nyo siya ilagay sa shock mga idol, padulasan nyo muna dito kasi para hindi kayo mahirapan magpasok doon sa mismong outer tube. Dapat ganito para hindi magasgas yung pinakagilid nitong shock, kasi malimit. Ito rin yung dahilan na mabilis tumagas. So maganda kasi pag may grasa mga idol, alam nyo kung bakit. Hindi siya kakalawangin. Kagaya nitong pagtanggal natin kanina, ayan, nilinis ko na yan. So sobrang kalawang yung gilid kasi nga wala, ni pinasok lang diretso yung oil seal, o baka hindi pa ito napalitan, no? So yun, nalagyan natin siya ng grasa, saka natin siya ipasok dito. So ganoon lang diskarte mga idol, para may idea kayo at hindi kayo mahirapan. Tapos hanapin nyo kunin nyo yung pinakalumang oil seal na tinanggal nyo. Ito yung gagawin nyo ngayon na pandiin. Okay, so pandiin. So kung kung sira-sira na yung mga ganito na oil seal, gumamit na lang kayo ng, alam ko 30 mm to eh, na tools. Ipasok nyo lang siya dito. Yan, ganyan lang, oh. Tapos mamartilyuin nyo lang siya. Yan. Tapos gamit kayo ng maliit na flat. Ayan. Ganyan lang pag-diskarte pagka nagpalit ng oil seal. Ayan, oh. Dandahan lang kasi minsan pag pinupukpok nyo, pag masikip, nasisibak tong gilid. Kaya importante, dandahanin nyo lang. Yan. Okay. Tapos susungkitin nyo yung luma. Ayan. Tapos ilalagay nyo na tong pinaka-lock niya. Ito yung lock niya. So binuka natin siya para sumikip, kasi yung dati niyang lock sobrang parang nabubulok na. So lagay natin siya. Yan. So didiin mo lang naman yan kasi may guide yan dito sa gilid. Yan. Okay. Tapos ilalagay na natin yung pinaka cover niya dito sa taas, yung hindi pasukan ng tubig. Yan. Yan. So ganoon lang, no. Tapos siyempre ilalagay na natin yung inner tube. Nilalagay natin to. Yan. Tapos yung pinaka-spring niya. Okay. Tapos ilalagay na natin yung lock niya muna sa ilalim para may lock niya na siya. Lagay natin siya dito. Yun. Sa paglagay naman ng fork oil, ayan, kung makikita nyo, ito yun, no, sa mga naka-XRM, Wave 125, Wave 100, kahit sa mga Mio mga idol, ganito lang ang gawin nyo. Sa mga Honda Click, so lahat ng mga fork oil, ganito dapat ang paglagay. So kung makikita nyo, ito yung pinaka inner tube nya. Ayan, pantay yung spring nya, di ba? Ngayon, pag naglagay kayo ng oil, ibababa nyo to sagad. Bababa nyo to sagad, tapos lalagyan nyo siya ng oil, yung pantay lang dito, para yung smooth lang yung play niya, hindi gano'ng matigas, hindi rin masyadong malambot.
Yan, so lagyan natin. Yan, lagay natin. Uy, yan. So, pagka nakita nyo na yung langis, mga idol yan, pag nakita nyo na yung oil niya, ibubomba-bomba nyo siya para ma-absorb siya sa loob at mawawala yung bula. May bula pa kasi yan sa loob. Yan, tapos sasagad nyo siya ulit, tapos lalagyan nyo siya ulit. Hanggat sa pumantay na yung oil dito sa mismong inner tube. Ayan. 'Di ba? Siya nakikita nyo, dapat dyan lang yung oil niya. Tapos pagka nakita nyo na ng pantay, iaangat nyo ngayon yan. Basta ibomba-bomba nyo muna. Kumbaga para matanggal yung pinakabula sa loob lahat. Para magiging okay yung play niya. Kasi pagka may bula pa sa loob, tapos matakpan nyo na, iba ang ano nun kasi katagalan, parang nababawasan yung oil, bumababa yung oil niya. So mag-iiba yung play ng shock, yung kabila, mataas yung kabila, mababa. Yan, 'di ba? So dapat pantay yung oil diyan sa taas. So ngayon, sa kanyo na siya isarado. So sana nakabigay ng idea dun sa iba para pagka nagpagawa kayo, may idea kayo kung gaano lang karami yung oil. Kasi yung iba sukat-sukat. So hindi tayo nagbabase sa sukat. Ako kasi mga idol, kahit pa mga ganyan na motor, yan yung mga Duke 390, Duke 200, mga Dominar, mga Rouser. So ganito talaga ako maglagay ng fork oil kasi ito yung dito ako nasanay kasi talagang napaka-smooth naman kasi ng shock natin, ng play ng shock. Kasi pag sinubrahan natin, matigas na masyado. Ngayon pag kulang naman sa oil, halimbawa kulang naman siya sa oil, ang mangyayari kasi masyadong mahina yung play niya. Kumbaga kulang sa lakas. Okay, so sana nakabigay ng idea, no? So lahat ng mga oil seal sa shock, so dapat ganito kayo maglagay ng fork oil na dapat pantay yung oil dito. Okay, so sana nakabigay ng idea.